a scar. So nagre-ready kami, papasok kami, kasama ko na, this time kasama ko na si Sergeant. Papasok doon sa loob. Somewhere down inside of me, something I cannot repair. Even though it will always be, I pretend it isn't there. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know, and I'll never break away. Cause when I'm alone, I'm lost in these memories, living behind my own illusion. Okay, rolling, 5, 4, 3, 2, and action. So ngayon po, lilibutin na namin ito. This time kasama ko na po sa swimming pool. Ay, sunod po kayo sa loob po. So obviously, nag-ipilitan po yung kasi may dala siyang gadgets. Pero kita mo, subukan natin itapat. Tapat natin, no? Dahil meron tong electric charge. So definitely magpi-flicker yan. Pero hindi ganun kalakas. Kumbaga, sobrang hina lang ng miligaw. So ang abangan natin kapag ang umilaw, kasi ito, gaya nitong phone, medyo malakas. So dapat ganito yung distance niya para masabi natin na phone yung nasasagap. No? Pero kung ganitong distance, so like this, tingnan mo, hindi niya nasasagap yung flashlight, hindi niya nasasagap yung phone. Pero mag-establish po tayo ng area kapag ito po ay nag-flicker ng higit, at least dito sa ikatlong lights. Doon natin malalaman. Okay? So para controlled na lang, medyo lalayo ako ng konti. Yeah. So within this distance po ako, wala akong hawak ng gadgets na may kuryente maliban sa flashlight na nasa ulo ko, pero hindi naman ako. Okay? Sa servo po, ayan, malayo siya. Hanapin natin yung mga binigay ko sa latandaan. Nilagay ko pala ako na kasi yun yung mga spot kung saan nakahirap sa kanya. Meron nga ako spot na parang naamoy, amoy formalin eh. I don't know kung residue yun ng pagiging morgue niya. Alam ko na kung nilagay na papel sa mga tao dito. Iwala ako na kayo. Ayan o. So, mas pa tayo dito. Ayan o. Malayo ako ah. Ayan. Well, dito sa side ko, lalapit ko kasi meron ako makikita dito sa main view ko. Yan na, nagbabalo na po yung kanya. Tumabalo na siya at least dito sa yellow. Yan po, baseline. Yan yung nalo. Yan. So yun yung meron tayo. Ayan. May kasama po tayo dito. So far, hindi pa siya ganun hindi pa ganun kalakas yung connection. Dito, dali.
Yes! Dito yun, sir. Tingnan natin. Uy, fuck. Habang lumalapit ako. Oh, yan. Sabitan niyo po. Dito niya nakita. Dito may nakita ako kanina. Dito yung sa spot nito. Tingnan natin dyan. Okay. Ang ganda ng release sa'yo. Alam kong nandiyan ka, pero Nga eh. alam kong nandiyan ka. Nagre-respond. So, may nakapatong na gadgets, pwede mo yung gamitin. Malayo ako. So, definitely wala pong makaka-apekto na gadgets para mag-flicker siya. Magandang gabi sa'yo, ulitin ko. Gusto ko pa sanang tulungan. Willing ka ba? Payag ka ba na hanapin natin ang mama mo? Kasi yun yung kanina sinasabi. Sige. Oh, shit. Kailangan mo yan. Kahit yung yellow collar. Flicker mo. Lakasan mo pa. Sige. Paramdam mo sa akin na willing ka. Yung willingness mo. Nagre-response. Paramdam mo sa akin yung willingness mo na tulungan ka. Yan. Shit. Okay? So, mamaya, iimbitahan kita. Gusto kitang makausap. Gusto kitang makausap. Iimbitahan kita mamaya. Dito na ako mag-establish ng communication sa'yo dahil alam ko ito yung area mo. Hinahanap mo ba si mama mo? Sagutin mo ako. Sige, pailawin mo yung... Pailawin mo yung ano? Pailawin mo yung gadgets ko. Sige. Huwag ka umalis. Halika, bumalik ka dito. Bakit? Saan? 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 Saan lugar? Saan? Nasaan si mama mo? Saan lugar? Saan? Turo mo sa akin. Turo mo. Saan lugar? Saan? Sagutin mo ako tapos tutulungan kita. Saan lugar? Saan mo ulit nakita si mama mo? Saan lugar mo siya nakita? Saan? Sa kabila? Kung sa kabilang building, sige, pailawin mo yung kulay dilaw. Yung kulay dilaw, hindi yan. Hindi mo kaya, hindi ka ganun kalakas para pailawin yung kulay dilaw. Sige na, isang beses lang. Pupuntahan ko ang mama mo, pailawin mo yung kulay dilaw. Ngayon na. Hindi kaya. Hindi kaya. Masyado magkalakas. Meron tayo interference. Doon. Sa tabi. Bakit nasa labas siya, hindi siya pumasok? Ano ba yun? Ano ba to? Ano itong likod? Bakit nandito ka? Bakit ka nandito? Kapag lumalapit tayo sa kung saan ka. Bakit nandito ka? Nasaan si mama mo? Kahit kaninong camera, kahit kaninong cellphone, nakabukas na yun, padinig mo yung boses mo para pag-review namin mamaya,
malaman ko. Yun yung hinahanap ko kanina, sir. Ah, yun. Yung ano? Pupunta na ako kanina dito eh. Hindi yan isang sumilaw ko. Tignan mo. Lapit ka pa. Sige. Papayag ka ano, matapos sa amin dito mamaya. Uy. Lakas ng respond ah. Willing ka ba na tumawid na? Yes. Lakas. Salamat. Shit, lakas. Salamat ha. So, yun po. Nakita niyo yung response niya. Malayo kami. Nakapix yung gamit ko. So again, sabi ko nga, ginagamit ko itong EMF sa communication rather than pagharap ng ano. Kasi nakikita ko naman sila. At sir, walang electricity dito sa building ha? Wala. Walang Tubo electricity. po yung tubig yung nandito. Kasi parang gripo yung kulay. Yun. Wala electricity dito. So, ganda yung last kanina, kita niyo naman yung distance para mapailaw siya kung idikit mo sa cellphone. Okay, so dito kami nag-establish ng communication. Gusto mo ba ngayon na tayo mag-usap? Hello, ba't flashlight ko eh? Gusto mo ngayon na tayo mag-usap? Sige. Kung gusto mo ngayon na, kaya mo ba pailawin lahat yun? Kaya ba? Sige ba? Dito sa spot na to, dito tayo mag-uusap. Dito. Tignan mo so far yung pinakamalakas na response. Diin ko lang siya ng lakas. Kaya mo kailangan nila. Pag-begin struggle siya. Okay. Dito na tayo. Dito. Ready kasi na. Yan. Takas o. Lahat na. Uy, maabot ng... Sa akin ba yun? Cellphone ko. Malayo. Hindi na kaya ka-update yan. 20 plus milligauss. Kasi may baseline kami kanina eh. Tinesting kung gaano kalapit sa cellphone ko yung masasagap ng ano. 20 plus milligauss.
May friction. Ito sa mga kwarto. So, Di ako ko. Ay, hindi pagka tayo tayo station. Dito. mararamdaman mo, ito lang yung touch mo. Ganyan lang. Pwede na. Hindi idinan. Hindi, ganyan lang sir. Kailangan lang nakatouch ka dyan. Kasi kung siya ay kung gagamitin mo ng baso. Ito na muna. Suporta na namin mamaya. Okay. Ganyan lang. Yan lang gusto. Before, Diba? alam ko sa Spirit of the Glass, yung dinidiinan. Hindi. Kasi nga, pag diniinan mo, may friction eh. May possible magbutak. So, dapat Ito lang. lightly lang. Very light lang. Ganyan lang. Pero mama, siguro sa'yo, kung nakalight tayo, subukan naman gano'n. Yung kalima lang. Isa sa doubt ko kasi sa Spirit of the Glass, nakakapanood na. Baka mamaya kasi, may isang nakadiin. Nung pinatesting sa akin ni Sir Ed Kaluwan, Pag binigyan mo, hindi siya possible na ano yung siya natin kasi nga magtatumble down siya. Kasi may friction. So dapat light lang. Kung kaya pa natin lumabate ng konti. Paano sa Dito eh. Ayan. Yan. Yung camera. ako, okay na rin. Ngayon po ay mag-establish tayo ng communication doon sa nakita ko kanina at nakita rin ni Sir Mongo. Susubukan natin na makipag-communicate sa kanya and hopefully tulungan natin siya na makawala sa kung ano man yung nagpapahirap sa kanya dito sa lugar na to. Pero bago natin simulan, ito po para sa lahat. Ito pong gagawin ko ay kaya ko po ito sinusubukan o ginagawa dahil alam ko na po yung pamamaraan. So, pero may rules po tayo na dapat tandaan. Una-una, kapag gumalaw na at simula na ng communication, hindi dapat bibitawan yung baso. Wala dapat bibitaw. Kung ano man yung maramdaman sa paligid, huwag mong bibigyan ng pansin. Dahil hindi lang po iisang spirits ang magtatangka na makipag-usap sa atin. Maraming darating, maraming susubok, pero sana huwag nating papansinin, huwag natin silang bibigyan ng atensyon. And then, tandaan natin na as long as nakailaw yung kandila, protektado tayo. So bago ko ito gawin, bago kami magsimula, gagawa muna ako ng protective protection. Gagawa muna ako ng protection spell dito sa paligid. So, para kasama lahat. And then, i-open ko lang yan, i-allowed ko lang kung sino man yung spirits na tinatawag namin. So, siya lang po yung pwedeng makagamit ng glass. So, yun po. Susubukan natin. So, yung aking gamit ay nagre-react na, meaning nandito na siya sa paligid. Hindi ko na ituturo kasi baka iwanan ako ng kasama ko. Okay. So start tayo. Ano man yung marinig natin, ano man yung maramdaman natin, ano man yung maramdaman sa paligid. Makaramdam ka ng malamig sa katawan mo, makaramdam ka ng biglang mainit, may maamoy tayong kakaiba, hindi tayo dapat mag-react para hindi tayo mawala sa concentration at hindi mabuksan ng tuluyan yung lagusan. So yun lang po yung gagawin natin. Okay. So, Sir, makakaramdam ka ng lamig ha. Pag naramdaman mo yung malamig sa paligid, that means nagsisimula na ako magbukas ng puso.
Tinatawagan ko ngayon. Yung espiritu ng batang sumusunod sa amin kanina pa. Inaanyayahan kita, gaya ng sinabi mo, payag kang makipag-usap sa amin. Ngayon na, gamitin mo ang baso ito upang sabihin sa amin, sagutin ang aming mga katanungan. Ngayon na. Ito ang pagkakataon mo para ipaliwanag sa amin o sagutin ang aming mga katanungan. Yan na. Umangin na sa paligid. Bigla, umangin. Pwede ba kitang makausap? Pwede ka ba namin makausap? Pwede mo bang sabihin kahit simula na letra ng iyong pangalan? Kaya mo bang gamitin ang baso nito? Kaya mo bang gamitin ang baso nito? Kung kaya mo, kahit saglit, paggalawin mo ito. Gamitin mo. Sagutin mo kami. Sagutin mo ang mga katanungan. Hahanapin natin ang iyong mama. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Ano ang pangalan mo? Ano pangalan? Ano ang pangalan mo? Hindi na kaya gamitin yung baso. Sige na, pagbigyan mo kami, sabihin mo sa amin, ano ang pangalan mo? Kahit simulang letra lang, dalhin mo ang baso sa simulang letra ng iyong pangalan. Sige na, tutulungan kita. Hindi ba kaya ng enerhiya mo? Hindi kaya paggalawin yung baso. Hilapan niya. Sabi mo sa akin, sir, kung may nararamdaman ka ng kakaiba doon sa Wala pa naman. paghawak mo sa baso. Kasi mag-start yan na kapag nakaramdam ka na parang may tingling doon sa dulo ng daliri. Wala pa naman. Pero feeling ko parang may nagpupumilit na gumalaw sa baso. Kaya nakaramdam ko din kaya lang hindi niya kayang i-push. May micro movement ako nararamdaman sa baso pero Pero hindi niya kayang i-push. Okay. Ayun sir, hindi ito hindi kasi dahil hindi niya kayang i-push. So, alam ko, skeptic ka, pero this time, let's allow the spirits to communicate. Okay? Tatanungin ko yung unang letra ng pangalan niya. Gusto ko, kahit sa kanya, ibulong mo. Kasi, kahit sa kanya, patunayan mo sa kanya na narito ka. Ibulong mo sa kanya. Ayan, gusto niyo gumana. May push na konti pero hindi na kaya yung baso. Ayan saan mo nararamdaman yung push? Saan pupunta?
Pupunta dito. Yes, correct. Todo may nakita sir ha. Pero para may proof, sabihin ko sa kanila kung anong letter. Sige. Kasi papunta dito yung... Papunta siya dito. Oh, Bubulong sa akin. okay. Anong letter? Ano siya eh? Parang mumble siya. May nagsasalita ba sa paligid? Wala. Sure? Wala. Pwede ko silang pasagutin. Yes. May nagsasalita ba sa inyo? Wala. Sure? Wala. Kasi parang may narinig yung... Yes. Meron naman talaga. Kaya nga tinatanong ko sa'yo, saan yung push na nararamdaman mo? Papunta dito. Pupunta dito sa gawin na to. Akala ko nag-uusap kayo dyan. So meron akong sinenyas na letter dito sa likuran ko. So, yun kasi yung letter na binubulong niya kanina. Yan. Yan. Ibulong mo nga sa kanya kung ano yung simula ng pangalan mo. Ayan o. Gaano hawak na hawak ko. Gaano dikit lang yung hawak. Pero meron siyang May naririnig ako na parang... na nag-uusap, pero hindi ko ma-identify kung ano yun. Kung hindi mo kaya, Concentrate. kung hindi mo kayang paggalawin dito, pwede bang tumawag ako ng iba pa na kayang magpag-usap sa amin? Yan na. Pansin mo, every time na sabihin natin tatawag tayo, nagbabago yung ihip na kanin. Dito lang sa side natin. Sige. Sino man po na narinig ko ngayon ang nais makipag-usap, pinapayagan ko po kayo na pumasok at gamitin ang basong ito. Ramdam mo? Ramdaman mo yung movement pero ayaw lang. Parang hindi niya kaya eh. Ayun na. May movement to. Nakaangat. Hindi Oo. nakaangat. Ang daliri ko. Nakaangat ako. Yan. Yan. Meron siyang ano. Yan na sir. Meron na. May spark na. Yan. Nakaangat yan sa akin na. Huwag ka bibitaw sir ha. Huwag mong bibitawan. Huwag mong bibitawan. Sige. Angat ko lang yung daliri ko. Huwag mong bibitawan. Sige. Okay. Sige. Ngayon, kahit isang letra lang na nakapaloob sa pangalan mo, sabihin mo sa kanya, gamitin mo yung baso. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Kaya sir, ayan. Ayan na.
May slight movement na. Oo nga eh. Meron very slight movement. Yun, nakita ko yung Oo, tama. nakita ko yung shadow niya, nagbago. Ayan, Sige na, dalhin mo sa lugar kung saan yung letra ng pangalan mo. Kahit yung simula lang, kung hindi mo kaya, kahit simula lang, tutulungan kita. Ang taas na rin ang process niya. Flickering na to. Sarap kung may bitawan na. Open ko lang. May letters na pumapasok. Para sa akin, parang ano eh. May letter na. Parang gusto niyang pumunta sa letter B. Okay? Ilang nafe-feel ko. Okay. Sige. So kung sino man yun nandyan ngayon, yun yung gusto niya puntahan. B as in Victory. victory. Okay. Totoo ba na letter B ang simula ng pangalan mo? Sige. Gamitin mo to. Pailawin mo ng kahit hanggang doon sa kulay orange. Totoo ba na letter B or B ang simula ng pangalan mo? Bakit nagwawala? Sige. Sagutin mo kami. Totoo ba? Ay, sarap. Lapit natin dito sa baso. Baso yan, sir, ha? Nag-struggle siya na pumunta sa... Ibig sabihin, meron naman yung baso. Sa baso siya nakatapat. Nag-struggle siya pumunta doon sa red eh. Hmm. Hindi ganyan ka-erratic yung kanina dito, di ba? Ayun na. Oh, yes. Totoo, letter B. Diba? Sabi ko kahit hanggang dito. Walang ano dito, ano? Wala. Ayan, baso lang. Baso lang, sir. Hindi niya lang kayang kagapagalan yung baso. So, another way ng confirmation, ito lang magagamit natin. Pero, V. Sinong V? yung kanina na una, meron siyang pangalan na. Pero ito, okay. Confirm na letter B ang simula ng pangalan niya. Ano yung kasunod na letra? Kapag yes yung sagot mo, pailawin mo yung kulay orange, ha? Habang nandyan ka pa sa loob ng baso. Sabihin mo sa akin, ano yung susunod na letra ng pangalan mo? Kung tama ako, doon sa narinig ko, pailawin mo yung kulay orange mo to. Yung sumunod, yung pang-apat na ilaw. Tama ba na yung sunod na letra ng pangalan mo ay letter I? Ngayon na, sagutin mo ako. Tama ba? Tama ba na letter I yung kasunod ng pangalan, na letter ng pangalan mo? Struggle siya. Hindi nga. Nababago ba? Yes. Yun! So letter I. Sorry na. Kasi yun yung ni-request natin eh. Sagot. Hindi niya kayang pagalawin sa yung baso, pero kaya niyang i-influence yung EMF natin. Hanggang doon lang. Dahil nandyan siya, sabihin, nasasagap ng EMF yung energy niya sa loob ng glass. Kasi kung makikita naman natin,
Saan ba pwede? Lighter yan eh. Hindi. Glass to. Paper to. Yan, Hindi rin to eh. yung ano niya, sir. Wala naman tong powers. Ilapit nyo nga dito. Wala, no? Hindi rin. So may pagkakataon kasi sir na hindi sila ganun kalakas para makapagalaw yung baso. Hindi nga naubos yung energy nila nung nagpakita kanina. Pwede. Dahil Kasi sa akin talaga kanina, solid yung nakita. nakita ko, ano eh, Buo. buo eh. Okay. So wala pong kuryente dito at malayo po yung aming mga cellphone at camera. So kanila, yung tinest namin, nakita ninyo. Tsaka yung effect ng cellphone, hindi ganun ka, ano, hindi umaabot sa 10 milligauss. Saka po yung ano, yung confirmation do sa tanong na kapag ganito ay ito yung pailawin mo. Diba? So, mahirap sabihin na nagkakataon yan. Okay. Kasi may ano eh, may question ka eh. May question ka at meron kang specific na kulay na ibinigay sa kanya. So, doon siya mag-struggle. Para masagot yung tanong niya, yung tanong ko, masagot niya, kailangan maparating niya doon yung ilaw. At ang hindi ko, ano pala yun? Sulabas. Ang hindi ko ma-explain kanina, yung sinabi niyong may bubulong sa akin, akala ko nag-uusap sila kanina. Kaya tinanong ko sila kung may, ang the way siya magsalita, bumubulong siya eh. Yes! Yes, ganun talaga sila. Ganun siya, ganun yung All spirit sir ay ganun magsalita, ganun bumulong. Kaya lang kapag ikaw ay receiver, makaka-establish ka ng words. Okay. So ito na. Yung pangatlong letra ng pangalan mo, gusto ko lang mabuo kahit pangatlong letra ng pangalan mo. Is it letter C? Kaya kanina, yung orange ang kailangan kong makikita umilaw. Yung orange. Letter C. Tama ba? Sagutin mo ako. Ngayon na. Ngayon na. Struggle ka. Pinipilit ka. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Ayun na, sagutin ko. Tama ba? Letter C. Yung pangatlong letra ng pangalan mo. Ikaw ba si Vic? Vic yung palayaw mo. V-I-C. Yes or no? Struggle talaga. Sa akin, consider ko yung yes eh. Dahil struggling siya. Ayun. Mini-maintain niya yung sa gitna. Hindi lang talaga Struggle siya na pumunta doon. Hindi lang enough yung energies niya. Para ano. Wala siyang nakuhaan. Ito, dito sa punto na to, kung meron tayong EMF pump, dito sana magagamit yan. Oo, para meron siyang supply. Source na supply. Kasi hindi niya kaya matagal na kasi walang daloy ng kuryente dito. Actually, Sir Ed, ano to eh, kahit pa paano comparing to eh, yung matitrigger na ganyan, na walang ano sa paligid. Yung mapaabot mo sa gitna yan, it's not normal kasi eh. Yan o. Kasi supposed to be baseline dapat yung masasagot mo dito. Pero halfway eh. Kasi yung 2.5 milligauss. Yan na siya o. Pinipilit na talagang dumating doon kasi gusto niyang patunayan yes. Again. So, Confirmation na. confirmation. So, Vic, magandang gabi sa'yo. Alam ko si Victor ka. Yun, isa pa. Alam ko Ayan! si Victor ka. O Victor. no? Nabutan ako, shit. Alam ko si Victor ka. Ano ang pwede kong maitulong sa'yo? Ano ang pwede kong maitulong sa'yo? Anong nangyari sa'yo?
Sir, bitaw ka sa baso ha. Bitaw ka, pero dapat hindi siya mamanatay. Okay? Ngayon sir, ito yung sinasabi ko sa iyo sir. Alisin mo yung doubt. Okay. Tanggalin mo yung doubt. Okay? Okay. So, susubukan ko na ipakita sa iyo kung ano nangyari sa kanya. Sige. Ha? Kasi, sinasabi na niya sa akin kung anong nangyari sa kanya. Mhm. Pero, hindi ko po pwedeng kasi paano ko ba prove na So, dapat pala, maisulat ko muna to prove bago ang ballpen. May ballpen kayo din? Naka-establish tayo kay Victor. Victor, pwede mo bang ipakita sa akin kung anong nangyari sa'yo? Yes. Ang taas nun ha, it's not normal, 20 milligauss. Anong nangyari sa'yo, Victor? Pakita mo sa akin. At kung kaya mo, pakita mo rin sa kanya mamaya. Ha? Erratic siya ngayon. Okay. Ayan, sir. Sir, itong gagawin ko ay hindi kita ipupush kung ano makikita mo. Pero, let's see kung may makita ka. Alisin mo muna lahat. Kumbaga, erase muna natin lahat ng thoughts na nasa isip natin ngayon. And let's allow the spirits to communicate. Yan o. Nandiyan na siya. Present talaga siya. Okay. Victor, tutulungan kita. Papakita ko sa kanya kung anong nangyari sa'yo. Kung ano yung sinabi mo sa akin, yun din sana ang ipakita mo sa kanya. Victor. Sarah, ganito lang. Pag dinikit ko sa yung kamay ko, you take 3 deep breath, then inhale, exhale. Okay. Take 3 deep breath. Okay, this time, 1 deep breath, then hold. 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 Release. Yan na, lakas na na. Consistent na siya. Babalik kita sa panahon kung saan at paano namatay si Victor na nakikipag-usap sa atin ngayon. Blanco ang isipan sa sandaling ito at ipapakita sa iyo kung anong nangyari sa kanya. Okay? And 1, 2, 3. Confirm mo sa akin, sir, kung may nakikita ka ng event. Yes or no? Wala pa. Okay. Victor, tulungan mo ako. Pakita mo sa tao ito kung ano nangyari sa'yo. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Yan, sir. Yun. Nakita mo, sir?
ano eh, parang ano sa akin eh, war talaga yung naiisip ko eh. Sige na. So, anong meron sa ba? Gunshots or ano. Okay. Sige. Okay, good. So, kita mo. Ngayon, sir. Oh. Yung sinulat ko kanina, pakanasa. Fuck! Nilabutan ako dun ah. May sinabi ba ako sa'yo? Wala. So, struggling siya kanina habang pumapasok sa ina. Ito po yung sinabi niya ni Victor sa akin bago ko pinakita kay Sir. Kasi ang nakikita ko parang magulo eh. I think parang gera yun eh. Okay? Then, bang, 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 parang ganon. Then the exact event is, ito parang summarize lang natin. Binaril at itinapon. So, Kasi out of nowhere, parang ano ko talaga yung ano eh, yung gunshot eh. yes. So, hindi po ako nagsabi nun. Siya. Hindi ka rin nagtanong sa akin. Hindi ako nagtanong sa iyo. Hindi ako nagtanong. Actually, wala akong nakikitang event. Basta parang Yes. pumasok lang sa isip Yes. ko na Kasi yun lang yung kaya niya i-communicate. hindi siya vivid eh. I mean, out of nowhere, hindi ko naman alam kung saan ako kukuha ng thoughts na yun. Yes. Pero, isip, sir, this time, no, sabihin mo sa akin, gaano kataas ang probability na magkaparehas tayo? Hindi. In a- Marami akong pwedeng sabihin. Pwede ko sabihin, nagbigti. Oo. Pwede ko sabihin, marami akong pwedeng sabihin eh. Pero kaya nga sinulat ko na siya ahead of time. Diba? Sinulat ko muna siya ahead kasi nauna siya nagsabi sa akin kung anong nangyari sa kanya. Doon sa itinapong part, parang nasa damuhan ako nung time na yun eh. Yes. Kaya naisip ko parang jungle war siya. Okay. Parang maraming tao na hindi naman nagbabarilan, ano, may gunshot ako narinig. Kaya feeling ko war kasi may damo. Yung alam mo yung mga Vietnam War na movies Yes. na parang nakahiga siya doon. Hindi ko alam kung siya yung nakahiga or someone. Yes. So, confirm lang sir. No? So, eto na yung ano. Hindi promise. Baka mamaya sabihin nyo, ano to? Nakita niyo naman, sinulat ko ahead of time. Oo. Ahead of time. Kasi nininervous pa ako, baka mamaya magkamali ako ng sinabi eh. So, Kasi mapapahiya kami dalawa ni sa kalawag doon pag hindi kami nagtugma. ito po ay raw video. Wala pong ano to talaga. Nakita nyo? Ano yung past probability na yung unang sinabi sa akin ni Victor. Victor, salamat. Tutulungan kita. Pwede ka nang umalis. Maraming salamat sa iyo. Okay. So yun lang sir, ano, tingnan mo. Yun lang probability na yung nakita mo o yung pinakita sa iyo ay magkaparehas dito. Parang out of 10, gado ang ratio. Kasi ano eh, maraming pwede mangyari kaya ka pinatay, pwede ka saksakin. Marami, pwede ka sagasaan, pwedeng ano, kasi yung accuracy kasi ang hindi mo pwedeng baliin. Di ba? At saka yung fact na ano, kasi hindi niya kayang pagalawin. Kasi imagine mo, kung sasabihin na tatanungin natin siya, paano ka namatay? Di ang dami niyang letrang gagamitin. Di ba? Yung umpisa pa lang, sabi mo parang gusto niyang pumunta sa letter B. Mm-hmm. Meron tayong confirmation after na malaman ko yung pangalan niya, yung buo, nakita mo naman, ano siya. Pero for me, as a skeptic kasi, kung tatanong mo nagkataon yung sinabi ko sa sinulat nyo, pwede mangyari yun. Sa loto nga may tumatama eh. Pero ang pinag-uusapan dito, yung lightning never strike twice eh. Kasi marami nangyari na nag-lead dito. Hindi naman random na sinabi ni Sir Ed na ano nangyari din, nahulaan ko. Pwede naman kasi mangyari yun. Kaya lang yung probability nun yung hindi maipapaliwanag. Yes.
At saka, Tsaka may nare-realize na ako, katulad yung sinabi ko nung Ahead of time. tinanong ako ni Sir Ed, ano yung war ang nasa isip ko. Kasi nga nasa isip ko, parang nasa jungle war eh. Kasi parang may mga tao talaga na bumabarel. so probably, pwede natin i-conclude na si Victor ay isang sundalo kaya. O, Pwede siguro. diba? Pero, yun nga eh. Ano to, dalahan to ng mga soldier eh. Oh, Di ba? Pwede. tama yun. Tama gano'n. Kaya lang nga yung ano eh. Yung kasing, ito yung mahirap ng baliin. Oo nga. Na ahead of time na nagsinulat ko na to eh. Bago ko ipakita sa'yo. Di ba? Kanina sabi ko, paano ko ba prove? Paano? Dapat ano yun ang uncut ha. Kasi baka mamaya pwede nila isipin na sinulat ni Sir Ed, nag-cut, then sinabi niya sa akin kung ano yung nangyari. Dapat uncut na Pwede naman diretso. raw yan eh, para makita lang nila talaga. So yan sir, ganyan ang way ng communication. At hindi all the time magagamit natin yung widya kasi may mga spirits na dahil sa tagal na niya dito at wala na siyang makuhanan ng energies, eh hindi niya na kayang gamitin yung gas. Kasi yung strength na meron siya para pagalalong to hindi na enough. Oo. Pero yung para apektuhan to is enough kasi mababa lang naman sa gas nito. So, how's the experience, sir? Ano? Kaya pa actually believer naman talaga ako eh. Pero this time lang ako nakaranas ng yung ganun. Kasi most of the time, when you say paranormal, kasi prone kasi sa pamimiki yun eh. Yes, okay. Ngayon, sir, masasabi mo ba na na ganun kadali ang maghanap Hindi. at pakipag-communicate? Hindi siya ganun kadali kasi may procedure lahat eh. Kasi kapag feeling ko pag may namali ka na step, parang gumagawa ng ng pyramid, di ba? Na pagka nagkamali yung unang foundation mo, magigiba na lahat. Kaya dapat talaga maayos yung proseso. Hindi yung basta-basta na gano'n, hindi siya madali. So, yun po yung gusto kong patunayan at gusto kong ipaalam sa mga katulad namin na nasa ganitong larangan na hindi po biro. Kagaya ngayon, itong na-encounter namin, kung ito ay, let's say, malevolent spirit, pwede nila kami saktan dito. It so happen na peaceful siya at gusto lang niyang ipaalam yung reason kung bakit siya namatay. So, siguro, conclusion ko po sa ganito kasing case, may mga namatay kasi na hindi nila accepted. That's the reason kung bakit siya nag-stay dito dahil ito yung huling area kung nasaan yung body niya. Nung nalamutan siya ng hininga. Lalo na't hindi nila hawak yung paraan kung paano sila namatay. Yes. No? Unlike yung pag may sakit ka, let's say, may sakit ka na, yung may taning ang buhay mo, medyo alam mo kung kailan ka mawawala. Oo, parang ready ka na. Ito kasi hindi siya ready eh. So, yun yung reason kung bakit gusto kong ipakita sa'yo, paano ba siya namatay? So, ahead of time, tinanong ko na siya, tapos sinagot na niya ako. So, kasi kung sasabihin ko lang, pwede mong sabihin na inaisip mo lang yan eh. Di ba? Pero tayong ganong idea na pwedeng lumabas. Pero, kasi maraming ways eh. Para mo akong pinapili ng number from 1 to 1 million na pwede nga naman na magkaparehas tayo ng isipin. Pero napaka-slim ng chance. Tsaka yung way na kung saan tayo pumunta doon, marami pang nangyari bago. Hindi lang ito eh. yes. Yung sinabi mo kanina, ang bilib na bilib ako doon. Yung sinabi kanina ni Sir Ed na may bubulong sa'yo, may narinig talaga akong bumulong. Kaya tinanong ko sila, nag-uusap ba kayo dyan? Yung ang narinig ko, Kasi ang gusto ko sana mangyari, bumulong siya at sabihin na niya directly. pero weak eh. Parang ano siya eh, muffled siya eh. So, ibig sabihin, hindi siya capable. Mahina siguro energy niya, parang gano'n. Hindi siya capable. Pero, dito sa ginawa po namin na to, again, ulitin ko po na hindi po ito
ganun kadaling gawin. Baka dumating sa time na may ma-encounter kayo na very strong entities at may mangyaring hindi maganda sa inyo. Yun ang lesson pala na inaano sa akin ni Sir Ed nung nag-react kami sa mga quote-unquote fake ghost hunter. Di ba? Kasi baka mamaya akala nga naman ng tao ganun kadali na ano, at basta-basta na lang, hindi siya biro. Na pag may na-encounter ka, akala mo okay na yun. So, yung the following days, hindi mo alam, baka ikaw naman yung hinahunt ng mga multo. So, yun po. Grabe. Sobrang nakakilabot. Kahit nga hindi naman ako, ayoko na eh. Abangan nyo na lang. Yung, hindi, sa akin napanood nyo na as of this recording. Pero yung kila Sir Ed Caluwag, abangan nyo. Ayun siya, nag-outro na. Para talagang tamaan siya. Ano na lang sir, ano, bago mo po sabihin yung part na ano yung national Bye. Always be. I pretend it is. Kalawag talaga, sikat na sikat eh. Kailan kaya magiging ganyan ang Bungo TV? Daming papicture ng papicture. Kuya Red, ganyan ba kayo kasikat? Kay Sir Ed? Minamaliit nyo? I'm lost in these memories, living behind my own illusion. Lost on my dignity, living inside my own confusion.